Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome sa ating channel. Ito nga pala si Balita Bay. Ito mga kababayan, pag-usapan lang natin itong konti. Kasi ang napapansin ko kasi mga kababayan ngayon, ang mga Cayetano talagang dikit na dikit po sa mga Marcos. Totoo yan ha. Ang mga Cayetano po mga kababayan ay palagi nakadikit sa mga Marcos, mga kababayan. Ngayon mga kababayan, parang ang napapansin ko dito, no? Itong mga Cayetano sumisip-sip. In short, sumisip-sip po dito sa mga Marcos. Sumisip-sip po talaga mga kababayan. Kasi parang katapos ng Duterte, kung matatanda natin mga kababayan, nung panahon ni Duterte ay si PRR dito tumakbong presidente at vice president naman niya si Cayetano. Di ba? Ngayon mga kababayan, itong si Cayetano at ito, yung dalawang magkapatid na yan, sumisip-sip po ngayon sa administrasyon ni Marcos. Pero wag po natin kakalimutan mga kababayan na nung panahon na 2016 ay number 1 po ito na katunggali at kaaway. At matindi po ang paninira nito na mga Cayetano dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Corruption at kung ano-ano pa yung mga paninira dito kay PBBM mga kababayan. Diba? At ano pa, ang dami mga paninira nila dito mga kababayan kay BBM. At ngayon yung mga kababayan, sumisip-sip na sila. Gusto nila makakuha at manalo muli. Lalong-lalo na ito si Pia Cayetano ngayong darating na eleksyon. Kasi siya po ay tatakbo dyan. Si Cayetano kasi, si Alan, ay sa 2020 pa yan matatapos. Apo. Ngayon, never po sila na, hindi po sila, hindi po sila talaga kahit nakatiting. Hindi po sila kumakampi sa mga Duterte ngayon. Ang kinakampihan po nila ngayon dito mga kababayan, ang mga Marcos. Di ba? Kasi balikan natin mga kababayan, yung paninira. Hindi naman siguro paninira. Para sa akin kasi paninira ito kasi binanggit mo lahat, corruption, pati mga patay, nabanggit na, di ba? Balikan natin pakinggan natin to mga kababayan. At hindi naman talagang na-confirm, hindi naman mula namang dokumento doon sa kanilang sinasabi at wala po tayong nakikita. Lahat po ng mga bagay-bagay na yan naging bahagi ng mga kung ano-ano mga kaso sa korte. At kami naman po ay kahit naman po ang ano ang iuutos ng korte ay aming sinusundan. Kaya naman po ay masasabi ko po na hindi po maliwanag na sa amin galing yun o saan galing yun, kung hindi sa iba't ibang tao. Kaya tignan po natin ang mga facts na kanyang binibigay. Thank you, Senator Marcos. May I respond to that? A very brief response. Sumagot. Tignan niyo po ang interview ng mismong nanay po ni Senator Bongbong. Sabi nung nanay niya, they practically own the Philippines, telecoms, all these businesses. It's all on the record. I-google nyo, yung may telepono po ngayon, i-google nyo yung recovered ng PCGG. But ibahin natin usapan, sabihin nyo nang hindi totoo for the sake of this debate, kahit totoo. Anong hearing sa corruption nakita nyo nag-appear ang isang Bongbong Marcos? Kahit anong issue sa corruption, wala siya doon. Kami daw namumulitika kasi nilalabanan namin ang corrupt. Madali po mga kababayan, madaling magsabi kaming anti-corrupt. Pero yung itaya mo buhay mo, itaya mo karir mo, awayin mo. Si Enrile nakaaway nila, pero ngayon siya in-endorse. Kaya hindi inimbestigahan ang mga negosyo ni Enrile dun sa Cagayan. Yun po ang klase ng paglaban nila sa corruption. Salita lang, walang gawa. Alright, Senator Cayetano, thank you. Di ba mga kababayan? Yan po yung balik-taktakan nila dyan.
Nung election, mga kababayan, debates po yan. Di ba? Tapos ngayon, napansin ko, talagang todo sip-sip ang mga Cayetano sa Marcos. Di ba? Ano yun? Nakalimutan na lang lahat. Di ba? Kinalimutan na lang lahat. Basta, importante, yung ating dangal dito na manalo tayo. Ay kailangan. Baka mamaya balikan tayo. Ganun yata na sa isip nila, no? Kailangan magpanggap tayo. Sa bagay, para maging patas tayo, no? In fairness naman dito sa mga Cayetano, hindi lang naman sila bumabaliktad. Hindi. Marami ang bumabaliktad dahil sa naniniwala sila na parang ganun din ang paniniwala ko na kung sino ang presidente, dapat tulungan natin. Yeah? Kung sino ang presidente, dapat tulungan natin. Yan ang paniniwala ko talaga. Ganun din siguro ang isip na itong mga politiko na ito. Mga congressman. Kasi nga, once na hindi ka tumulong sa gobyerno kung sino nakaupo, tapos mayroong hambaho na tinatago, todas ka dyan. Ha? Oo. Kailangan kung kokontra ka sa administrasyon, dapat malinis ka. Para kahit gawang-gawang ka ng kasalanan, malalaman ng taong bayan yan kung talagang wala kang kasalanan. Di ba? Yan lang ang sa akin dyan, mga kababayan. Kaya nga sabi ng iba, balimbing, tawag dito, samantala katakot-takot na panghuhusga at pananalita ang ginawa ng mga Cayetano dito kay Marcos. Wala tayong magagawa dyan. Politika yan eh. Diba? At least ang pinaka-importante lang naman dito, tumulong ang mga Cayetano dito kay Pangulong Marcos. Yan yung pinaka-importante dyan sa lahat. Diba? Yan. Hindi mo pwede sabihin na balimbing. Medyo balimbing. Kaya lang, nakakatulong. Di ba? Yan pinaka-importante dyan. Okay? Yan lang naman. Nakwento ko lang. Naalala ko lang kasi. Kasi may napanood kasi akong vlog na ganito rin yung mga Cayetano. Talagang todo sip-sip daw sa mga Marcos. Samantala magkaaway naman sila noon sa politika. Politika yan. Wala tayong magagawa dyan. Di ba? Kung sino yung presidente, supportan natin. Di ba? Okay ba? Salamat. See you next vlog.